Kamakailan lang ay ating ibinalita kung gaano kaimportante ang capable na warship sa pagbabantay ng West Philippine Sea matapos ngang ma-intercept ng BRP Miguel Malvar ang isang Chinese warship malapit sa Sabina Shoal habang nagpapatrolya ito at nagkatutukan pa umano ang dalawang warship ng Pilipinas at China at hindi na nakapalag pa ang Chinese vessel. Dito makikita sa mga sitwasyon na ito kung gaano kakailangan ng Pilipinas ng armado at hindi basta-bastang klase ng warship tulad na lamang ng mga Miguel Malvar frigates dahil kapag ibang barko na iyon ng ating Navy tulad ng Del Pilar class ay medyo pahirapan na mapaalis ang Chinese Navy at magiging mas agresibo na silang manghimasok sa ating teritoryo. Nakapag-order na rin naman ang Department of National Defense ng karagdagang 2 pang guided missile frigate mula sa Hyundai ng South Korea na sinasabing mas upgraded pa kumpara sa Miguel Malvar frigates at nagkakahalaga ng 34 billion pesos na isa sa pinakamamahaling proyekto ng AFP Modernization Program. Ngunit alam naman nating kulang na kulang pa rin ang mga ito at wala pang pondo ulit ang Pilipinas para sa bago na namang warships at umaasa talaga tayong matutuloy na ang pag-transfer ng mga Abukuma class destroyer escorts ngayong taon, depende na rin sa desisyon ng Japan at Pilipinas upang mas mabantayan pa talaga ang ating territorial waters. Ayon sa Philippine government, hindi nila tatanggapin ang mga warships kapag tinanggalan ito ng mga weapon system, kaya kapag natuloy na ang pag-transfer nito sa ating bansa, ay paniguradong armado ang mga Abukuma class warships. At sa bagong balita na ating nakalap, mukhang hindi lang Abukuma class ang makukuha ng ating bansa matapos ibinalitang isa ang Pilipinas sa tinitignan ng bansang Japan na makakatanggap ng kanilang Asagiri class destroyer matapos itong idikomisyon ng Japan Maritime Self-Defense Force o ng Japanese Navy at naghahanda ang Japan na i-transfer ito sa mga kaalyadong bansa. Isa pa lang ang Pilipinas sa nakikitang pagbibigyan ng naturang warship at maaaring mapunta pa ito sa ibang bansa, ngunit ayon sa balita, ang ating bansa talaga ang gustong pagbigyan nito ng Japanese government, lalo na't ang Pilipinas ang pinakamalapit nitong kaalyado sa Southeast Asia. Sinabi na rin natin kanina na hindi tatanggap ang Pilipinas ng warship kapag hindi kasama ang mga weapon system nito at isa pa namang destroyer na klase ng warship ang mga Asagiri class, kaya inaasahang hitik sa armas ang naturang barko at ito ang klase na kailangan natin sa West Philippine Sea. At may singit lang bago tayo magpatuloy mga idol, kung naghahanap ka ng magandang quality na airsoft pistol, panglaro man o pangkoleksyon, mayroon akong kaisa-isang bagong M1911 airsoft pistol at i-email lamang ninyo ako kung interesado kayo sa produktong ito. At pagbalik sa topic, hitik na hitik sa armas ang mga Asagiri class tulad na lang ng mga Harpoon anti-ship missiles, ngunit inaasahang papalitan din ito ng Pilipinas dahil na rin sa medyo may kalumaan na ang missile at may tsansang papalitan ito ng Sea Star anti-ship missile tulad na lang ng nakalagay sa Rizal class frigate at Miguel Malvar frigate. Umaasa din tayo na hindi tatanggalin ng Japan ang Phalanx close-in weapon system na nakakabit dito dahil isa ito sa pinakaimportanteng defensive weapon ng warship, lalo na't nagiging uso na talaga sa ngayon ang paggamit ng drones. Marami pa itong mga importanteng armas, ngunit kailangan pa rin talaga ng Philippine Navy na maglabas ng malaking budget upang palitan na ang mga lumang weapon system at mamintina din ng maayos ang warship, lalo na't isa pa naman itong destroyer. Samantalang sa isa pang balita, formal nang tinanggap ng Philippine Army ang nasa lagpas 200 units ng military trucks na gawa ng F-Cura Industries gamit ang truck ng Isuzu Philippines at isa itong malaking hakbang sa self-reliant defense program ng ating gobyerno. Karamihan sa mga truck ngayon ng Philippine Army ay gawa ng Kia Motors ng South Korea at napakaganda din naman ang mga kalidad nito, ngunit hindi naman pwedeng iasa na lang ng ating bansa ang paggawa ng kahit military trucks na lamang sa South Korea at medyo may kamahalan din ito kumpara sa mga bagong nabiling Isuzu trucks ng Philippine Army. Halos lahat din ng parte nito
ay gawa dito sa Pilipinas, maliban na lang sa engine nito, kaya masasabi na rin nating Filipino-made ang military vehicle na ito at umaasa tayong mas marami pa ang bibilhin ng ating hukbong sindatahan.